Sa trailer daw, 100% yung effort ng editing. Tapos, sa episodes daw, or sa actual episodes, green screen na siya. Pang Marvel na ang atake, nag-level up talaga. Sa una lang yan. For example, Encantadia Premium, sabi niya ay, sana walang mabuntis para tuloy-tuloy. Grabe! Hindi ko in-expect na magbo-boom yung video ko sa Black Up. And ang dami rin palang na-excite sa pagpapalabas nitong Encantadia Chronicles Sangre. At nabuhay yung dugo ng mga Encantadix talaga. So habang nababasa ako ng mga comments sa post ko or sa reaction video ko sa Black Up, na-realize ko na ang dami palang sumusuporta sa Encantadia. At the same time, marami pa rin ng mga hindi matanggap na darating yung puntong ito na makikita natin yung improvement sa editing ng Encantadia. So for today's video guys, samahan nyo ako na basahin yung ilan sa mga comments dito sa aking post. At the same time, let's do a commentary and reaction. And kung alam natin yung sagot sa mga questions nila, let's try to answer them sa bidyong ito. So, ito ang aking reading comments about the Encantadia Chronicles Sangre new teaser sa aking post sa Black Up. So, samahan nyo ako guys at sagutin natin ang mga ito. Let's go! Ito, comments from Jan Artis. Ang sabi niya dito, makikita mo talaga na nag-i-improve ng effect ng GMA. Pero sana wag matulad yung sa Victor Magtanggol. Well, dati ang daming bashing talaga natatanggap din ng Victor Magtanggol. Kasi sa isang interview ni Alden, para sinabi niya doon na nag-improve na yung CGI ng Victor Magtanggol, pero parang hindi natanggap sa panlasa ng mga manonood yung CGI doon. Well, 2017 pa ang VM. And, diba, 2022 unang in-announce ang Sangre. For sure naman, kung nakita natin sa teaser, diba, na nag-improve naman talaga yung CGI. Kasi even my friend na MCU or Marvel Cinematic Universe fan, na-appreciate niya yung improvement ng CGI. And ang kagandahan dito, kung nakita natin, 'di ba, yung editing ng Voltes 5 Legacy, doon pa lang 'di ba na solid, sabi nga nila, at pulido. Tapos comments from B. Sabi ni B ay super realistic na talaga ngayong season at hindi na pare-pareho yung location nila. Paiba-iba. Tama, yun din yung napansin ko dito sa Encantadia Chronicles Sangre. Parang more sana, 'di ba? Sana mapakinggan tayo na more outdoor shooting yung maganap dito. Huwag lang puro chroma key, green screen. Yun yung naging downside sa 2016 na nag-focus sila sa green screen. Kaya halata na masikip yung setting nila at paulit-ulit yung place na pinupuntahan nila. At halata din na naka-chroma key sila sa background nila. Doon, sana mag-improve pa doon. And agree ako dito na hindi na pare-pareho dahil nakita natin na may mundo ng mga tao. Sina, 'di ba, ang Encantadia ulit. Etong sabi ni It's Me siya. Pang Marvel na ang atake, nag-level up talaga. Well, hindi sa aspect na pang Marvel editing, pero sumasabay at nag-i-improve na sa agos ng panahon yung CGI ng GMA sa Sangre, 'di ba? Hopefully one day mas makita natin yung bigat. Diba? Kapag nanood tayo ng Marvels, alam natin na CGI lang yun pero maramdaman natin yung bigat. Yun yung hinahanap ko pa. Pero kudos naman sa GMA dahil parang siniset nila yung standard sa paggawa ng CGI, diba? Or sa pagpapakita ng CGI sa Philippine television. Yon. Tapos, eto ang sabi ni RTX. Sa una lang yan. Oh, mukhang merong hinanakit si RTX dito at sabi niyang sa una lang yan. I beg to disagree na sa una lang yan. Kasi alam natin, in-announce noong 2022 ang Encantadia Chronicles Sangre. And even though ngayon 2025 lang nilalabas talaga yung mga pinaghandaan nila, feeling ko naman well-budgeted at well-produced itong Encantadia Chronicles Sangre. Kasi based sa teaser na napanood natin, kumbaga improve talaga. Yung, alam mo yun, yung sa pa-effects pa lang nila, sa location, the same time, sa mga stunt nila dito, diba? Mas ramdam mo na pagka-action pack nito. To be honest, ang dami pa. Dami pang mga goods comment. Like, for example, Encantadia Premium. Yan sa ganila Encantadia Premium. Tapos, ito, sabi niya Encantadia fans daw siya. Trailer 100%.
episode. Siguro pinipertin niya dito yung editing. Sabi niya dito, sa trailer daw 100% yung effort ng editing. Tapos sa episodes daw, or sa actual episodes, green screen na. By the way, I'm an Encantadia fan. Okay, sabi mo yan eh. Ang sabi naman ni Arts by Diana, buhay si Amihan pero parang wala na si Ibrahim sa Enka. O nga no, dahil nakita si Ibrahim sa teaser na inabas ng Sangre. I think busy pa si Ibrahim sa lolong niya. And ito yung question ko kung bakit buhay si Amihan. So, ang theory dito is baka sa simula lang, parang papakita lang yung background story or yung past story ni Mitena dito. At the same time, mawawala din siya kalaunan sa mismong pagpapalabas ng show. Kasi mas focus na nga, like what I have said, sa mga bagong Sangre. Wrap up na ba to? Sana for release na to. Ito may question si Ilms339. Well, may mga nababasa akong comments na sabi nila ay na-wrap up na itong Encantadia Chronicle Sangre, yung shooting nila. And I don't know kung saan nila nabasa yon, pero yun marami nagsasabi na 80% na yung natapos dito sa Encantadia. So, nag-expect tayo na kung 80% na yung natapos, mas na-polish na nila yung mga pa-editing nila dito. Let's hope. Sabi ni Charlie, kudos GMA, another masterpiece. Tapos eto si Totoy ko, ang sabi niya, natuwa ko dito. Sabi niya ay, sana walang mabuntis para tuloy-tuloy. Na-trauma na yata siya sa brilyante ng hotdog, no? And, yon, that's it. Dami talagang na-excite at mga nag-aabang dito sa Encantadia. Avisala Eshma sa mga nag-comments at sa mga komentary nyo din about the Encantadia Chronicle Sangre. Gusto ko yun di ba? Yung collaborative, yung mga comments kasi mas nakakabuo tayo ng mas makabuluhan na content. Yun, that's it guys. So, ayun, tignan na lang talaga natin sa mismong pagpapalabas itong Encantadia Chronicle Sangre kung mariretain ba yung quality ng mga teaser na inilabas nila or ma-reality versus expectation na naman tayo. Hopefully na hindi. Dahil sinet talaga ng Encantadia din yung pag sinabi kasi Encantadia, nasa pinaka-top yan ng mga telefantasia sa Philippine television, di ba? And nakakatuwa na umaabot siya sa ibang bansa. Imagine that, di ba? Gusto ko may nakikita akong mga fan page, lalo na sa Myanmar, di ba? Umaabot hanggang Myanmar, talagang ine-edit ng mga Myanmar fans ng Encantadia yung mga scenes sa Encantadia tapos may subtitle na Myanmar, no? Alam na alam mo talaga na may Encantadia fever Kaya, ayun, ipanalangin natin talaga na maging successful tong Encantadia Chronicle Sangre because from the title itself, Encantadia Chronicles. So, kung magiging successful itong Sangre, baka may may other kwento pa na mabubuo, 'di ba? Like for example, Encantadia Chronicles Devas, 'di ba? Mga ganon na mas mapapahaba or mas mabibigyan tayo ng another series na related to Encantadia. Magiging DCU at MCU na ba itong Encantadia? Ano guys yung feel nyo? Let me know in the comment section. Yun, maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sa panonood guys. Diba? Masasabi ko na rin yung Avisala Eshma sa panonood and mapapakerano Gentra at the same time Estasecto na ulit tayo sa magpapalabas itong Sangre. Kayo, ano masasabi nyo sa Encantadia Chronicle Sangre? Let me know in the comment section. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget guys, to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!